Mga nakakabaliw na bagay na natuklasan sa Google Maps. Ang Google Maps ay hindi lamang ginagamit sa pagkuha ng direksyon, kundi naging paraan din sa pagdiskubre ng mga kakaibang bagay sa buong mundo. Gamit ang satellite view at street view ay nadiskubre ang mga misteryosong lugar at mga bagay na hindi pa nakikita ng sinuman. Kung kaya't sa video na ito ay tutuklasin din natin ang 10 mga bagay na nadiskubre gamit ang Google Maps. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Lago Vermelho. Isa sa mga pinakakakaibang lugar na nakita sa Google Earth ay ang Blood Lake sa Iraq. Matatagpuan ito sa labas ng Sadr City at kilala dahil sa kakaibang pulang kulay ng tubig nito. Maraming tao ang nagtaka kung bakit naging pula ang tubig sa lawa na ito. Pero hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot kung ano talaga ang dahilan ng kulay nito. Ayon sa ibang kwento, baka daw ang mga butcher o tagakatay ng hayop sa lugar ay nagtatapon ng dugo at natirang karne sa lawa. Pero kung ito man ang dahilan, ay mas magiging kulay kayumanggi o marumi ang tubig at hindi matingkad na pula. Kaya hindi ito tiyak na paliwanag. May nagsasabi rin naman na baka galing sa mga pabrika ang kulay ng tubig. Posibleng nagtatapon sila ng kemikal sa lawa na naging dahilan ng pulang kulay. Delikado ito dahil makakasama ito sa kalikasan at sa kalusugan ng tao. Maliban pa rito, isa pang paliwanag ay baka sobrang alat ng tubig sa lawa. Kapag mataas ang alat ng tubig, minsan nag-iiba ang kulay nito. Maaari ring ito ay sanhi ng algae bloom o pagdami ng maliliit na pulang halaman sa tubig. Kapag mainit ang panahon at maraming pagkain ng algae sa tubig, mabilis silang dumadami at nagiging pula ang tubig. Sa ngayon ay iisang larawan lang ng Blood Lake ang makikita sa Google Earth. Wala pang opisyal na pag-aaral kung ano talaga ang dahilan kung bakit naging pula ito. Kailangan pa ng masusing pag-aaral para malaman ang tunay na dahilan. Bagamat wala pang malinaw na sagot ay nananatili itong misteryo at patuloy na kinahihiligan ng maraming tao. Ang Blood Lake ay isa sa maraming kakaibang tanawin sa mundo na nagpapakita kung gaano ka-interesting at ka-misteryoso ang ating planeta. Number 2. The Boneyard. Sa gitna ng disyerto ng Tucson, Arizona ay may isang kakaibang lugar na tinatawag na The Boneyard. Dito nakahimlay ang libu-libong lumang eroplano ng militar na nakahilera ng maayos sa malawak na lupa. Kapag tiningnan sa Google Maps ay para itong isang malawak na paradahan ng higanteng bakal na ibon. Pero ang tanawin dito ay hindi lang basta pambihira dahil ito ay nagkukuwento ng kasaysayan ng digmaan, teknolohiya at pagbabago. Ang The Boneyard o 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group o tinatawag ding AMARG ay ang pinakamalaking imbakan ng lumang eroplano sa buong mundo. Dito dinala ang mga eroplano ng militar na hindi na ginagamit ngunit hindi pa tuluyang sisirain. Ang ilan ay inaayos para magamit muli, ang iba ay binabaklas para sa mga pyesa at ang iba pa ay iniimbak bilang reserba kung sakaling kailanganin sa hinaharap. Samantala nagsimula ang The Boneyard noong 1946 matapos ang World War II. Sa dami ng eroplano na ginamit noong giyera ay kinailangan ng isang lugar kung saan ito maaaring itabi. Pinili ang Tucson dahil sa tuyo nitong klima. Ang ganitong klima ay perfect dahil hindi madaling kalawangin ang mga eroplano sa ganitong kondisyon. Bukod dito, ang lupa sa lugar ay matigas at natural na nagpoprotekta sa ilalim ng mga eroplano mula sa paglubog. Maliban pa rito sa Boneyard ay makikita ang libu-libong eroplano na maayos na nakahilera. Nandito ang iba't ibang klase ng sasakyang panghimpapawid mula sa mga lumang fighter jets at bombers na ginamit noong Vietnam War hanggang sa mga mas bagong modelo ng eroplano na ginamit sa modernong digmaan. Ang bawat eroplano rito ay may barcode para madaling matukoy kung kailan ito ginamit at kung ano ang plano rito, ire-recycle ba, ire-restore o tuluyang sirain. Kapag tiningnan sa Google Maps, ang The Boneyard ay parang isang malawak na paradahan ng mga eroplano. Libo-libong makina ang nakahilera at bawat isa ay may kasaysayang dala. Ang tanawin nito ay kakaiba at minsan ay nakakapangilabot lalo na kung iisipin kung gaano karaming digmaan at misyon ang pinagdaanan ng mga eroplano rito. Number 3. Desert Breath. Sa malawak na disyerto ng Egypt ay isang kakaibang tanawin ang matatagpuan. Ito ang Desert Breath. Isa itong napakalaking artwork na ginawa noong 1997 at ngayon ay isa sa mga pinakakapansin-pansing tanawin na makikita sa Google Maps. Ang disenyo nito ay mukhang spiral na ukit sa buhangin na tila isang mahiwagang obra na nagdadala ng tanong tungkol sa ugnayan ng tao.
kalikasan at oras. Bukod dito, ang desert breath ay nilikha ng 3 Greek artist na sina Danae Stratou, isang sculptor, Alexandra Stratou, isang industrial designer, at Stella Constantinides na isang architect. Layunin nilang magtayo ng isang artwork na hindi lamang maganda, kundi naglalarawan din ng kaugnayan ng tao at kalikasan. Napili nila ang gilid ng Elgona, malapit sa Red Sea sa Egypt bilang lugar ng proyekto. Ang disyerto ay simbolo ng kawalang hanggan at katahimikan, kung kaya't ito ang perfect canvas para sa kanilang ideya. Ang desert breath ay isang napakalaking spiral na binubuo ng 89 na maliliit na bundok at 89 na hukay na pabilog ang hugis. Ang mga ito ay nakaayos ng pabilog upang bumuo ng 2 spiral na nagtatagpo sa gitna. Sa sentro nito ay isang maliit na lawa ng tubig na noong una ay simbolo ng lakas at buhay. May sukat ang desert breath na halos 100,000 square meters, kasing laki ng ilang football field. Ang mga bundok at hukay nito ay hinukay mula sa buhangin ng disyerto mismo, kung kaya't hindi ito gumagamit ng ibang material. Samantala, hindi lamang disenyo ang desert breath, ito din ay isang simbolo. Ayon sa mga artist, ang spiral ay kumakatawan sa walang hanggang galaw ng buhay. Mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalawak na kalawakan, ang tubig sa gitna ay sumisimbolo sa lakas at sentro ng buhay. Ngunit unti-unti itong natuyo sa paglipas ng panahon. Ang pagbabagong ito ay bahagi ng mensahe ng desert breath na ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala at patuloy na nagbabago. Karagdagan pa, ang masterpiece na ito ay hindi ginawa upang tumagal magpakailanman. Bahagi ng disenyo nito ang unti-unting pagbabago dahil sa hangin at buhangin na patuloy na hinuhubog ang tanawin. Sa ganitong paraan ay ipinapakita ng desert breath na ang sining ay maaaring maging buhay, lumilipas at bahagi ng kalikasan. Number 4. Gobi Desert Patterns. Sa gitna ng tahimik at malawak na disyerto ng Gobi ay natagpuan ng mga kakaibang hugis at linya na tila inilatag ng maingat. Nakita ito gamit ang Google Maps noong 2011 at simula noon ay naging palaisipan ito sa buong mundo. Ang tanong, sino ang gumawa nito? Ano ang layunin? At bakit sa gitna ng isang tuyot na lugar? Maraming haka-haka ang lumabas nang makita ang mga pattern. Ang ilan ay naniniwalang gawa ito ng sinaunang tao bilang bahagi ng ritual o gabay sa mga bituin. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri ay napag-alamang ang mga pattern ay modernong likha. Pinaniniwalaang ito ay bahagi ng proyekto ng militar ng China na kilala sa paggamit ng malalayong lugar tulad ng Gobi para sa testing ng teknolohiya at armas. Maliban dito, ang mga pattern ay nakakamanghang tingnan mula sa itaas. Ang ilan ay parang malaking chessboard na may eksaktong distansya ang mga linya. May bilog na maayos ang pagkakahanay na parang mga crop circle sa gitna ng buhangin. Ang iba naman ay parang blueprint ng lungsod o runway. Ang pinakatanyag sa lahat ay isang grid na tila inukit sa lupa, gawa sa metal o bato at makikita mula sa napakalayong distansya. Samantala, ang Gobi Desert na isa sa pinakamalaking disyerto sa mundo ay nasa pagitan ng China at Mongolia. Ang mga pattern ay natagpuan sa bahagi ng Gansu at Xinjiang, mga rehiyong kilala sa kanilang liblib at misteryosong tanawin. Malapit dito ang Lopnur na isang tuyong lawa na ginamit bilang testing site ng nuclear weapons ng China noong 1960s. At noong November 2011 ay unang napansin ang mga pattern na ito sa Google Maps. Agad itong naging usap-usapan online at maraming teorya ang lumitaw. Ang iba'y naniniwalang mensahe ito mula sa alien, habang ang iba na may naniniwalang bahagi ito ng experimentation sa surveillance at teknolohiya ng militar. Hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang tiyak na layunin ng mga disenyo. Sa kabilang banda, ang mga pattern sa Gobi Desert ay nagbigay ng bagong pananaw sa kakayahan ng tao. Ipinakita nito na kahit sa pinakatahimik na bahagi ng mundo ay may mga bakas ng modern technology at creative innovation. Number 5. Badlands Guardian. Sa malawak na lupain ng Alberta, Canada ay isang pambihirang tanawin ang natuklasan noong 2006 gamit ang Google Maps. Ang Badlands Guardian na isang hugis lupa na mistulang muka ng tao na nakasuot ng tradisyonal na headdress ng mga katutubo ay naging isang misteryo ng kalikasan at simbolo ng kagilagilalas na kapangyarihan nito. Isa itong obra na tila sinadya ng panahon upang magbigay pugay sa kasaysayan at kalikasan. Sa gitna ng Cypress County sa Alberta, Canada ay makikita ang Badlands Guardian na isang rehiyon na kilala sa tigang at mabatong lupain na tinatawag na Badlands. Sa unang tingin ay parang ordinaryo lamang ito na tila ba isang disyertong puno ng guho at clay.
Ngunit kapag tiningnan mula sa taas gamit ang satellite ay mabubunyag ang kakaibang hugis ng isang muka na tila nagbabantay sa kalawakan. Ang Badlands Guardian ay isang natural landform, ngunit ang perfect na pagkakahugis nito ay isang bagay na lampas sa inaasahan. Maliban dito, ang Badlands Guardian ay isang likas na kababalaghan na nabuo sa loob ng libu-libong taon. Sa pagdaan ng panahon, ang tubig ulan, hangin at iba't ibang natural na elemento ay dahan-dahang gumalaw at umukit sa lupa at bato hanggang sa mabuo ang kakaibang hugis nito. Bagamat walang kamay ng tao ang naghubog dito, ang resulta ay isang malalarawang iskultura ng mukha ng tao, kumpleto sa matulis na ilong, nakapikit na mata at tradisyonal na headdress. Gayun din, ang mga geological processes na nagdulot ng erosyon ang naging dahilan ng hugis nito. Ang tubig at sediment na dumadaloy sa lugar ay nag-iwan ng makapal na layer ng clay at sandstone na siyang nagbigay ng detalyadong anyo sa tanawin. Ngunit sa kabila ng tagal ng pag-iral nito ay natuklasan lamang ng modernong mundo ang Badlands Guardian noong 2006 nang i-upload ng Google Earth ang high-resolution images ng rehiyon. Ang kakaibang tanawin ay unang napansin ng isang babaeng taga-Canada na nagngangalang Lynn Hickox na hindi inaasahang nakakita ng hugis na tila mukha ng tao habang ini-explore ang mapa. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa internet at ang Badlands Guardian ay naging tanyag. Number 6. Opera Maze. Sa malawak at walang hanggang tanawin ng Arizona ay isang kakaibang likha ang natuklasan sa Google Maps. Tinatawag itong Opera Maze na isang masterpiece na may hugis ng muka ng isa sa pinakamalaking pangalan sa media na si Oprah Winfrey. Ngunit paano at bakit ito naroroon? Ang Opera Maze ay isang land art na isang sining na gumagamit ng natural na anyo ng lupa at halaman bilang canvas. Tila isang dambuhalang portrait na nakaukit sa disyerto at malinaw lamang itong nakikita mula sa taas gamit ang satellite imaging. Ang sining na ito ay kilala sa pagiging detalyado kung saan maaaninag ang iconic na mukha ni Oprah na kumpleto sa kanyang wide smile at mga katangian sa mukha na nagpapakilala sa kanya. Samantala, pinaniniwala ang gawa ito ng kilalang artist na si Bruce Monroe na isang Australian na eksperto sa malakihang artworks na madalas nagtatampok ng ilaw at pattern. Bagamat walang direct confirmation mula sa kanya, ay maraming naniniwala na ang pagpili kay Oprah bilang inspirasyon ay simbolo ng pag-asa at tagumpay. Si Oprah bilang isang simbolo ng lakas ng loob at pagtitiyaga ay maaring nagsilbing huwaran para sa sining na ito. Ang eksaktong location nito ay isang misteryo pa rin para sa marami, ngunit sa pamamagitan ng Google Maps ay malinaw itong naitala mula sa itaas. Ang lugar na ito na bihirang puntahan ng tao ay naging perpektong tahanan para sa isang sining na mukhang likha ng kalikasan. Nadiskubre ang Opera Maze noong 2015 sa pamamagitan ng satellite imaging ng Google Maps. Isang explorer online ang nakakita nito at agad itong nag-viral. Mula noon ay naging usap-usapan ito sa internet at sinuri ng mga mahilig sa misteryo, mga manlalakbay at mga tagahanga ng sining. Number 7. Arctic Cave. Sa gitna ng malawak at nagyayelong Arctic ay isang kakaibang bagay ang nadiskubre na nagdala ng maraming tanong. Isang kuweba na mukhang hindi karaniwan ang nakita sa Google Maps. Ang natuklasang ito ay mabilis na umani ng interes mula sa mga researchers at explorer dahil sa kakaibang anyo nito at sa location na napakahirap puntahan. Samantala, noong 2016 ay isang grupo ng mga mahilig maghanap ng mga kakaibang bagay sa Google Maps ang nakakita ng hugis ng isang kuweba sa Franz Josef Land, isang grupo ng mga isla sa Arctic ng Russia. Ang lugar na ito ay halos buong taon natatakpan ng makapal na yelo, kaya bihira ang tao na nakakarating dito. Ang kuweba ay kitang-kita sa satellite images bilang isang malaking butas sa gilid ng bundok na agad na nagdala ng maraming katanungan. Gayun din naman ang Franz Josef Land ay isa sa mga pinakaliblib na lugar sa mundo. Binubuo ito ng higit sa 190 small islands na balot ng yelo. Napakalamig at napakahirap puntahan, kaya tanging mga hayop tulad ng polar bear at seal ang karaniwang makikita dito. Dahil dito, ang idea ng isang misteryosong kuweba sa ganitong lugar ay lalong nagpalalim ng interes sa mga mananaliksik. Maraming haka-haka ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng kuweba. Ang ilan ay naniniwala na ito ay likha ng kalikasan. Maaaring nabuo ito sa pagdaan ng libu-libong taon dahil sa hangin at tubig na dahan-dahang gumuhit ng lupa at yelo. Subalit ang ibang eksperto ay hindi kumbinsido sa paliwanag na ito dahil sa kakaibang laki at hugis ng kuweba.
May mga teorya rin na nagsasabing ang kuweba ay maaaring gawa ng tao. Ayon sa ilang tao, posible na ito ay isang military base noong panahon ng Cold War. Ginamit noon ang Arctic para sa mga lihim na operasyon at eksperimento, kaya posibleng iniwan na lamang ang facility na ito. Ngunit may mga naniniwala rin na ang kuweba ay konektado sa sinaunang kasaysayan. Sinasabi ng ilang alamat ng mga tribo na may mga nakatagong lugar sa ilalim ng yelo at maaaring ito na ang ebidensya ng mga iyon. Bago pa natakpan ng yelo ang Arctic ay maaaring may mga nilalang o sibilisasyon na nanirahan dito. Number 8. Pentacle. Sa Google Maps ay may mga kakaibang bagay na minsang nakaka-curious o nakakatakot. Isa na rito ang malaking pentacle o bituin na nakita sa isang malayong lugar sa Kazakhstan, malapit sa bayan ng Lysakovsk. Samantala noong 2013 ay may isang tao na nakakita ng kakaibang hugis habang nag-e-explore sa Google Maps. Isang bituin na may 5 sulok na nasa loob ng bilog ang lumitaw sa gitna ng malawak na damuhan. Napakalaki nito na halos 366 meters ang lapad, kaya kitang-kita ito mula sa himpapawid. Nang ibinahagi ito online ay maraming tao ang nagtanong kung ano ang kahulugan nito. Dahil ang pentacle ay madalas na iniuugnay sa occult at satanism, ay marami ang natakot at nag-isip ng kung ano-anong teorya. Ang pentacle ay isang hugis bituin na may 5 sulok at karaniwang nasa loob ng bilog. Sa kasaysayan ay ginamit ito ng iba't ibang kultura. Para sa iba ito ay simbolo ng proteksyon o balanse, pero sa modernong panahon ay naiugnay ito sa mga ritual o occult. Kaya kapag may ganitong hugis na nakikita ay kadalasang naiisip ng tao na ito ay may kaugnayan sa misteryo o mga kulto. Kaugnay pa nito, ang pentacle ay matatagpuan sa isang liblib na lugar sa Lysakovsk, Kazakhstan, sa gitna ng malawak na damuhan o steppe. Wala itong nakapaligid na bahay o structure, kaya lalong naging misteryoso ito para sa marami. Ang lugar ay tila iniwan at hindi na ginagamit sa matagal na panahon. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang pentacle ay hindi simbolo ng occult o anumang masama. Lumalabas na ito ay bahagi ng isang lumang park na itinayo noong panahon ng Soviet Union. Noon ang simbolo ng bituin ay ginagamit bilang tanda ng communism na sumisimbolo sa 5 bahagi ng lipunan, ang mga magsasaka, manggagawa, sundalo, kabataan at mga intelektual. Ang pentacle ay ginawa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno na bumubuo sa hugis bituin. Dinisenyo ito upang makita mula sa taas. Ngunit dahil hindi natapos ang proyekto ay iniwan ito at unti-unting napabayaan. Kaya nang makita ito sa Google Maps ay walang nakaalam ng tunay na kwento nito. Number 9. Azraq Oasis Wheels. Sa gitna ng disyerto ng Jordan ay matatagpuan ang Azraq Oasis Wheels na isang kakaibang tanawin na binubuo ng malalaking bilog na gawa sa bato. Sa lupa ay parang simpleng mga hugis lang ang mga ito. Pero kapag tiningnan mula sa taas ay makikita ang detalyado at maayos na disenyo ng mga bilog na parang gulong na may mga linya o sinag. Natuklasan ito noong 1927 ng isang piloto ng Royal Air Force na si Percy Maitland. Habang lumilipad siya sa itaas ay napansin niya ang kakaibang hugis sa lupa. Simula noon ay pinag-aralan na ito ng mga eksperto sa iba't ibang larangan. Ayon sa mga researchers, mahigit 8,000 years na ang tanda ng Azraq Oasis Wheels. Ginawa ito noong panahon ng Neolithic pero hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang tunay na layunin ng mga ito. Ang Azraq Oasis Wheels ay matatagpuan sa Haret al-Sham, malapit sa Azraq Oasis. Ang oasis ay isang mahalagang lugar noong unang panahon dahil dito kumukuha ng tubig ang mga tao, hayop at manlalakbay sa gitna ng tuyong disyerto. Ang bawat bilog ay may sukat na 25 hanggang 70 meters ang lapad. Ang mga eksperto ay may iba't ibang idea kung bakit ginawa ang mga ito. Ang ilan ay naniniwalang ginagamit ito sa mga ritual o religious activities. Ang iba naman ay naniniwala na maaaring ito ay nagsilbing pananda para sa pagtatanim o observatory para sa mga bituin. Bukod pa rito ay may mga teorya rin na nagsasabing ang Azraq Oasis Wheels ay may kaugnayan sa astronomy. Ang ilang bahagi ng mga bilog ay nakahanay sa mga bituin, kaya posibleng ginagamit ito para malaman ang tamang oras ng pagtatanim o pag-ani. Pero dahil limitado ang ebidensya, ay hindi pa rin matiyak ng mga eksperto ang eksaktong layunin ng mga ito. Pero sa kabila ng maraming teorya ay nananatili pa rin itong palaisipan. Sa kabila nito, ang Azraq Oasis Wheels ay bahagi ng mas malaking grupo ng mga kakaibang structure sa Middle East na tinatawag na Works of the Old Men.
Kabilang dito ang iba pang mga hugis at linya na nakaukit sa lupa na nagpapakita ng galing at talino ng mga sinaunang tao sa paggawa ng malalaking proyekto gamit ang simpleng kagamitan. Number 10. Potash Evaporation Ponds. Sa gitna ng malawak na disyerto ng Utah, USA ay matatagpuan ang potash evaporation ponds o mga lawa na may matingkad na blue at turquoise na tila likha ng isang painter. Isa itong lugar na naging kilala sa Google Maps dahil sa kakaibang ganda nito. Ang potash evaporation ponds ay mga artificial na lawa na ginagamit para sa pagkuha ng potash na isang mineral na ginagamit sa paggawa ng fertilizers para sa mga tanim. Ang mineral na ito ay mahalaga sa agriculture dahil nakakatulong ito sa paglago ng mga pananim. Ang mga pond ay matatagpuan malapit sa Moab, Utah na isang lugar na kilala rin sa magagandang rock formations. Samantala sa ilalim ng disyerto ng Utah ay may malalaking deposits ng potash na nabuo milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ginagamit ang tubig mula sa Colorado River upang tunawin ang mga asin sa ilalim ng lupa. Ang tubig na may halong asin ay inaakyat sa ibabaw at inilalagay sa mga pond para matuyo sa ilalim ng araw. Kapag natuyo na ang tubig ay natitira ang pure potash na kinokolekta. Nagsimula ang operasyon ng mga pond na ito noong 1960s sa ilalim ng Moab Salt Company na ngayon ay bahagi na ng Intrepid Potash Inc. Gumawa sila ng malalaking butas sa lupa para maabot ang mga salt bed sa ilalim. Ang tubig mula sa Colorado River ang ginagamit upang tunawin ang asin na pagkatapos ay pinapapawisan sa mga pond. At para mas mabilis sumingaw ang tubig ay nilalagyan nila ang mga lawa ng blue dye. Ang kulay na ito ay tumutulong para mas mabilis ang pagsingaw dahil mas nakaka-absorb ito ng init ng araw. Sa init ng disyerto ay mabilis matuyo ang tubig at maiiwan ang potash na kinokolekta para sa paggamit. Ang potash evaporation ponds ay kakaiba dahil sa hitsura nito mula sa itaas. Kapag tiningnan sa Google Maps, ang mga lawa ay parang abstract na painting. Ang matingkad na kulay at malinis na hugis ng mga pond ay nagiging kahanga-hanga at tila hindi totoo. Bukod sa ganda nito ay mahalaga rin ang papel ng mga pond na ito sa produksyon ng fertilizers na ginagamit ng mga magsasaka sa buong mundo. Ngunit may usapin din tungkol sa epekto nito sa kalikasan. Ang paggamit ng tubig mula sa Colorado River na mahalaga sa maraming komunidad ay nagdulot ng debate kung paano balansehin ang paggamit nito sa industriya at sa kalikasan.